Ilang naganap sa nakaraan nagkasakit si Cardo ng lagnat ng hindi inaasahan at sa pagkataranta ng kanyang tiyahin ay doon tuloy siya nabatbit sa kwarto nilang mag-asawa, habang natutulog ang bida pero gising na gising naman ang kanyang alaga, kaya't inalagaan pa lalo ni Jinhee ang pamangkin kahit muntik nang masapul siya ng matigas na palos. Bagamat nagising si Jack Ang at nakita ang malabong imahe ng kanyang auntie kaya't dahil doon ay inakala niyang isa iyong magandang bangungot. Pagsapit ng kinabukasan abay haggard na unang dumating si Jium at maya-maya dumating rin si Haro dahil sa naging epekto ng sumpa. Pero dahil nga naman na nauna si Jium na dumating sa tindahan kaya talagang ipinaglaban niya ang kanyang karapatan na mauunang gumamit ng butas, dahil doon ay walang nagawa si Haro na maghintay para sa kanyang oras ng pagpasok sa silid ng butas. Ngunit wala siyang kamalay-malay na hindi naging maganda ang sinapit ni Jium sa kalagitnaan ng ritual, dahil hindi man lang nagising ang palos ni Cardo at sa pagpapatuloy. Nang makita ni Haro ang dalawa sa may pinto na pawi ng gayon na lang ang pagkabagot, dahil hindi niya inaasahan na gagawin nila Jack Ang at Jium ang ritual sa loob lamang ng 5 minuto, salamat raw dahil tila may konsensya pa rin ang kanyang karibal, at mukhang naging mapagbigay sa sandaling ito, di lang niya batid ang tunay na plano ni Jium doon sa loob, na gagawin niyang lupaypay ang bida nang sa gayon ay hindi na niya ito mapakinabangan. Samantala akmang iiyak na si Cardo na humihingi ng patawad dahil sa masamang nangyari at magaling na lang at naging mas malawak ang pangunawa ni Jium sa sandaling ito, na huwag na raw alalahanin pa ang tungkol sa nangyari kanina at huwag na rin mag-alala, bilang pampalubag loob ipinaabot na lang na marahil na iyon ay isang pangkaraniwang natural disaster, pero masama ang kutob ni Haro sa ipinapakitang iyon ng dalawa. Agad-agad sa gitna ng takot na mayroong masamang balita hindi na niya dinala pa ang usapan sa kung ano-ano, kundi direktang tinanong kung ano ang problema at si Jium mismo ang nagbigay sa kanya ng tugon. Wika nito na sa katunayan Haro ang glory hole ay nakabukas naman talaga ngunit may bagay na mahirap ipaliwanag, ganito kasi iyon na ang ibig kong sabihin, kung minsan may mga sandaling ang kamalasan hindi maiiwasan. Dahil hindi halos mahalata ang lihim na pang-aasar na lumalabas pa siya ay isang mabuting kaibigan na nagbibigay lang ng simpatsya subalit di nagtagal ay naging mas malinaw kay Haro na wala na siyang pagkakataon na makatikim ng palos, dahil ayon sa pagkakaunawa kasalukuyang naka-hibernate ang palos ng bida ni si Jium raw hindi rin iyon nagawang gisingin, dahil doon ay sinisi ni Haro si Jium na siya itong may kasalanan, na muntik pagsimulan ng gulo sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Noong wala na ang dalawang babaeng suki ay labag sa loob na magsara ng tindahan ng mas maaga sa takdang oras ng pagsasarado dahil wala na rin saysay kung pananatilihin pa na nakabukas ito, habang naglalakad lupaypay si Cardo dahil sa nakakahiyang sinapit sa harapan pa mismo ng dalawang suki, pagkatapos palihim na sinabi. Walastak naman na buhay ito samantalang nitong nakaraan lang ay kulang na lang na magpakamatay ako sa pagkayod. Ngunit ni minsan ay hindi pa nangyayari ang ganitong dysfunction kaya't ano ba talaga itong nangyayari na ito, bukod pa ay nakalimutan ko na rin na ang aking katawan ang backbone nitong negosyo. At maliban sa negosyo bakit tila ba may paulit-ulit na bumabalik-balik sa aking kaisipan ang malabong imahe ni Tita Choi, na ilang beses kaming nasa isang magarbong laban, iyon ba ay totoo o isa lang na panaginip, pero nang malapit nang maalala ng malinaw ang kanilang nagawa ni Sweetie, sakto na may nakita sa gilid ng daan ang pampublikong sauna. Sa loob-loob ay nasabing abay may public bath pala dito. Matagal na din na ako'y hindi nakakapasok ng pampublikong paliguan dahil madalas akong maligo sa bahay. Ang aking katawan ay maaaring gumamit nito kahit man lang isang sawsaw sa mainit na tubig, kaya't hindi na nagdalawang isip pa si Cardo at agad na pumasok at nagsalita para ipahiwatig sana sa bantay ang kanyang pagpasok. Ngunit nasa counter na ay wala pa ding lumalabas na tagapangasiwa ng lugar, dahil doon ay naghinala na maaring walang bantay, hanggang sa makita ang maliit na kahon kung saan nakalimbag ang bayad na $5, ang problema ay wala naman dala kahit piso. Mabuti na lamang at sa tabi ng Paycash ay may isa pang option para magbayad sa pamamagitan ng self-checkout pero ang paggamit ng QR code dito sa isang liblib na nayon, ay isang bagay na hindi niya inaasahan, lalo na't isa lamang itong remote area. Matapos magbayad ay agad na pumunta sa locker room para magbihis at agad rin na pumunta sa tubig, sa pagsawsaw ay medyo kinaligkig gayunpaman ay mas naging okay kaysa kanina, ngunit sa tulad niyang isang negosyante na ilang beses na nabangkarote sa negosyo, pag-aalala na maaari bang kumita ang pampublikong paliguan na ito dito sa maliit na nayon, ngunit dahil sa maayos na pakiramdam ay naputol ang pag-iisip tungkol sa negosyo,
Matapos mapagtanto na ang pakiramdam na matagal nang hindi naramdaman, sa tuwing doon naliligo sa sariling pamamahay. Noong araw paminsan-minsan ay nakakapunta sa gaya nitong public bath dahil isinasama ng ama, naalala lang ang mga araw na iyon dahil dito hanggang sa hindi rin nagtagal, kinabahan ni halos walang magawang kilos matapos marinig ang pag-uusap ng dalawang babae, na nagmumula sa locker room palapit sa kung saan siya nagtampisaw. Mula sa panig ng dalawang babae nalaman na si Haro pala kasama rin ang kanyang nanay na pumasok dito sa sauna at kasalukuyang siyang kinakausap tungkol sa isang mahalagang bagay na may kaugnayan sa trabaho. Pinapayuhan niya si Haro na mas mabuting sundin na lang ang kanyang payo na lumipat na doon na manirahan sa lungsod at lumipat sa mas malaking kumpanya. Ngunit ayaw pumayag ang dalaga dahil wala naman daw siyang nakikitang problema dito sa kasalukuyang kumpanyang pinapasukan. Dahil hindi magkasundo naghiwalay muna ang mag-ina, ang nanay ay pupunta sa sauna habang si Haro naman ay uunahin muna ang magtampisaw sa tubig. Lumubog si Haro sa mainit na tubig na nababalot ng hamog kung saan ay naramdaman ang unang epekto nito. Agad rin naman ay nagbago ang reaksyon sa pagiging kalmado at maayos na pakiramdam at napahawak sa kanyang dalawang bundok. Bagamat sariling bundok na niya iyon, ngunit kahit siya ay hindi makapaniwala na naging mabilis ang paglaki ng bundok kumpara sa noon, sabay dasal na sana lang daw hindi ito pumangit o maging luma, hanggang sa maramdaman na tila may ibang tao sa likod. Tama naman dahil ang bathtub na kanyang pinasok ay doon rin matatagpuan ang bida, na natutulala sa isang gilid gayong hindi inaasahan ang pagkakataon na ito, na makakasama ang isang babae sa pagtatampisaw. Sa pagkagulat ay napahiyaw ng hindi man malakas ngunit sapat upang marinig ng iba sa malapit na nasa loob nitong gusali. Maging si Jack Ang ay muntik na rin mapatakbo sa takot, mabuti na lamang at agad nakilala si Haro. Sa nangyaring iyon ay lumabas ang ina ni Haro sa sauna para tanungin kung ano ang nangyayari sa anak, ngunit ang pilyang dalagita ay naging sinungaling, gumawa ng mabilisang dahilan na walang problema, kundi nanibago lamang sa unang paglubog sa mainit na tubig, dahil doon ay napatawa na lang ang kanyang ina na kung makapagsalita daw ang kanyang anak ay para na ring matanda. Matapos ayusin ang tungkol sa ina, bumalik na rin sa pakikipag-usap sa bida at nagtanong kung ang paliligo dito ay parte pa rin ng trabaho sa hall, na mariing pinabulaanan ni Jack Ang at nababalisang ipinaliwanag na talagang nais lamang na maligo, pero hindi alam na ito'y isang magkasama ang babae at lalaki na maliligo. Ayon kay Haro na walang bathtub sa nayon na ito ang nakalaan para sa lalaki, wala rin ditong mixed bath at ang lugar na ito ay para talaga sa mga kababaihan. Sa loob-loob ng dalaga ay nakakahiya naman raw na magkikita pa sila sa tulad nitong sitwasyon at dahil rin dito, agad na humingi ng paumanhin ang bida dahil gayong wala naman raw siyang ideya na ito'y para lamang sa mga babae, samantala habang siya ay nagbibigay paliwanag na pansin ng dalaga na maganda ang pangangatawan ni Cardo, at nitong mabanggit na niya ang pag-alis sa mainit na tubig ngayon rin tuluyan ng nahumaling ang dalaga sa makisig na pangangatawan at walang sabi-sabi, hinawakan siya sa ibaba ng leeg. Walang ideya si Haro na naruroon ang pressure point ni Cardo. Sinabi rin ni Haro na ngayon lang daw siya nakakita sa totoong buhay ng katawan ng lalaki. Pabulong na sagot ng bida na malamang syempre dahil tuwing tayo ay gagawa ng magarbong laban ay sarado ang iyong mga mata, o di naman kaya ay nasa kabila ka ng pader. Bagamat wala na halos gaanong epekto ang paghawak ni Haro, ngunit nang sumayad ang isang bundok ay ibang usapan na ito. Ayaw man sana tumingin ng bida pero kalaunan rin dahan-dahan ng bomb ibigay at oongat nakapikit ang isang mata, ang isa naman ay palihim na nakatingin sa malalaking bundok. Sa patuloy na pagpindot-pindot na ito ni Haro ay may magandang nangyari, sa wakas nagising na ang natutulog na palos. Sa malinaw na tubig nanlaki ang mga mata ng dalaga matapos makita na ang palos ay gumagalaw at sabay nito'y naalala rin niya ang nasabi ni Jiyong kanina doon sa tindahan, na hindi man lang raw nagparamdam ang palos na ito kahit maliit na galaw. Ngunit malinaw na nakikita ang kabaligtaran. Sa sobrang linaw ng tubig ay madali lang na nahuli ng dalaga ang palos ng bida, na maging si Jack Ang ay halos hindi rin makapaniwala dahil kitang-kita sa naging reaksyon nito. Plano rin sana niyang pagsalitaan si Haro na maling lugar ang hinahawakan, ngunit agad na nakaisip si Haro ng magandang pangontra at may halong pananakot, na sakaling gumawa ng ingay ay siguradong maririnig sila ng ibang tao sa labas. Dahil doon ay walang nagawa kundi ang hayaan na lang ang dalaga na gawin kung anong planong gawin na para bang siya pa ang talo. Tuwang-tuwa naman si Haro gayong nagkaroon siya ng pagkakataon na makahipo ng libre. Hindi lang iyon ang kanyang ginawa kundi sa ilang sandali pa ay sinisid niya ang palos sa ilalim ng tubig. Napanganga na lang sa ginawang iyon ng dalaga at kung babalikan nito lang nakaraan ilang linggo pa lang ang lumilipas ay masyadong mahiyain pa si Haro.
Ngunit ngayon ay lumabas na ang tunay na kulay at natigil lang ang kanyang pagsisid nang maubos ang hininga. Umaasa ang dalaga na matapos ang biglaang galaw na iyon ay magkakaroon na ng pagbabago o di naman kaya ang palos ay babalik muli sa pagtulog. Ngunit ng pagmulat ng mata ay kasing linaw ng tubig na walang nagbago kaya't inakala tuloy na maaaring hindi nasiyahan si Cardo. Dahil doon balak na gawin ang sunod na hakbang nang sa gayon ay matugunan ang pagkukulang ngunit tinanong siya ni Jack ang naharo. Ayos ka lang ba gayong mukhang nahihirapan kang huminga, pero hindi siya pinansin ni Haro kundi humingi lang ng paumanhin.